Nakakatuwa tong araw na to, meron kaming natutunan tapos may na-unlock pa kaming new skills, ang pagpapalitada. Sumubok lang pala kami na gumawa ng sarili naming DIY cake para sa mansari ni Baby Champy. Di ko nga alam kung DIY ba to kasi yung ibibake naming cake ready mix na. Pwede na muna siguro to kaysa mag-experiment pa, hindi naman kami professional bakery sa ngayon, amateur muna. Ang kinaganda pa nitong ready mix, babasahin lang yung construction tapos okay na, hindi ka na kailangan magsukat-sukat pa. Ay, nagsukat nga pala kami pero yung tubig lang naman sa mantika sa isang pan galing sa online shop. Tinantyameter nga lang ni Ninang Thea yung baking paper na ginagamit namin sa air fryer. Akala ko gagawa siya ng eroplano, ganito lang pala ang hack pag gusto mong perfect yung gupit ng bilog. Galing no, malatino. Kung mag-isa lang siguro ko nagbe-bake ng cake na to, hindi ko maiisip to. Kung ako siguro to, itatambog ko lang yung papel tapos yung cake mixture tapos bahala na yan siya mag-isa magluto. Sana all no, creative. Yung sa akin kasi cavities lang, ipapabonot ko pa. Ang bilis lang pero bago ko siya i-bake, ipipreheat ko muna tong oven ng 30 minutes. 30 minutes later, pwede na siyang isalang for another 30 minutes. Yun kasi yung sabi sa construction, 30 minutes daw, sumunod lang kami. Tapos habang naghihintay mabake yung cake, nandito muna kami sa ibang dimension ng bahay para gumawa ng icing. Tumunog na yung timer namin, kaya chinek ko na yung cake kung luto na ba, kaso may tinga pa, kaya naman isasalang namin ulit siya ng another 15 minutes. Bumalik ulit kami sa ibang dimension para ituloy yung paggawa ng icing. Nagsukat nga si Ninang Thea dito ng evap na ihahalo dun sa whipping cream. Pakonti-konti nga lang daw yung paglagay ng evap dun sa whipping cream. Hindi ko rin alam kung bakit, napanood lang namin. Ituloy-tuloy lang yung pag-fixer hanggang sa maging ganito yung texture. After 15 minutes, luto na yung cake. Malalaman nga daw na luto na siya kapag tinusok mo, wala nang tinga. Sayang naman yung toothpick, kaya ni-recycle ko, pinangtinga ko. Bali, ang total baking time nga pala niya is 45 minutes with 275 degrees Celsius. Sabi kasi sa construction, 30 minutes lang, kaya hindi nyo ako masisisi kung bakit hindi ako nagbabasa minsan ng construction. May sense din naman pala yung pagiging tamad ko magbasa. Malaking bagay din naman yung mga nababasa nating construction saka napapanood, pero para sa akin sa experience talaga ako natututo. Binugahan ko nga pala ng hangin yung cake kasi ang tagal niyang lumamig. Excited na kasi kaming magpalitada. Ito kasi yung gusto naming matutunan. Marami kasi kaming napapanood na vlog, parang ang nakaka-enjoy magpalitada. Pero bakit ganun sa mga napapanood namin, parang ang dali lang gawin, yun palang hirap. Kung ano-ano nang ginagamit naming pangpantay, hindi talaga nag-work. So naisip namin ay si Ninang Thea lang pala na baka kaya hindi siya na ipapalitada ng maayos kasi walang cake spinner. Buti na lang creative si Ninang Thea, naisip niya pwedeng gamitin yung sa may microwave oven. Ayan, naiikot na namin. Tapos na kaming magpalitada kaya magde-design naman. Bali, gumamit nga lang kami ng red at blue na food coloring dito. Konting patak lang kasi ang gusto lang naming ma-achieve na kulay is pink and light blue lang naman. Dahil first time lang namin to, bago mag-design sa mismong cake, nag-practice na muna si Ninang Thea pero ako yung pinagawa niya. Hindi siya nagkamali nga ng pinagkatiwalaan si Ninang Thea kasi palpak yung gawa ko. Ang design kasi dapat maging bulaklak pero yung sa akin mukhang chicharon. So ang ending, si Ninang Thea pa rin gumawa ng bulaklak, ako na lang dun sa tuldok. Hindi man perfect yung pagkakapalitada pero at least may nagawa. Nag-celebrate pa nga lang kami ng small wins namin ni Ninang Thea. Bigla akong tinawag ng kapatid ko para mamalengke. O siya, paalam.